Okay, so good morning and good Sunday sa inyo at ako'y naka-duty ulit ngayong linggo dito at ako'y hindi nakakapasok sa shop. Marami tayong inasikaso ngayon. Meron tayong pinroject kahapon. Eto, naalala niyo tong pula. So napalitan na natin yung clutch niyan and everything, shift fork and everything. So all out tong unit na to. So slowly pero surely, umpisa tayo dun sa transmission pati sa PCM. Ngayon, it's working good na. Kaso, kailangan pa natin i-test ride. Then, susunod natin yung mga PMS and refresh. Tapos, ito yung mga... Yan yung mga luma nilang clutch na binaklas natin. At ito yung mga bagong shift fork na ginamit natin. Ano sabi mo sa orange? Ganda? Ito yung pinatowing natin na, na... Pakita mo yung dashboard set. So, ito yung pinatowing natin ng isang araw. Yung kami nila Nico pumunta. Yung magandang EcoSport na problemado yung may-ari. So, sa atin niya pinagkatiwala itong unit niya. Sir, shout out. Gawa ng unit niya. So, palit tayo ng buong transmission dito. Then, palit din tayo ng module ng ABS. So, puro to, hindi namin nauwi ito kung maalala nyo kasi nagle-limp mode. So, tinesting na ni Joseph. Tapos na nating buting tingin. Tingnan natin kung anong nangyari. Wala na siyang ilaw na kahit clear. Ito, pagkita natin yung ABS niya. Working lahat ng lights, tapos start. Yan, so patay na lahat ng ilaw niya. Ibig sabihin, working good na lahat yung buong system. Tinest drive na matindi. Pati yung skid niya yung gumagano. And ito yung nag-limp mode sa atin, Saan lugar yung nag-limp mode to? Sa Valenzuela lang po. Valenzuela, kaya pala hindi na namin to inuwi. Pero napakaganda nitong unit na to, guys. Alagang-alaga na may-ari. Ilan nga yung tinakbo nito? 30,000. 30,000 mileage lang. So, abangan nyo to dahil tapos na tayo dun sa training nito and sa ABS. Refresh na lang ang engine ang gagawin natin dito. Kay Pogi. 30,000 mileage lang yan, guys. Ito yung si Sir yung maraming kotse ang inabot niya. Yan. Ayos. So, palit tayo ng bagong module niya. Tapos, palit tayo ng clutch niya and shift forks. Tapos pinasalpakan natin ng bagong battery and everything. Tinest drive ngayon, doing better na dun sa takbo niya. Napakagara niya na tumakbo. Kasi nung una talagang ayaw tumakbo nito. So pati mga manuals nito kompleto and everything. Ganda nito. Ang maganda sa Ford kasi, actually, kung ba't ako hindi ko naman pinopromote Ford binibenta lang namin kasi dito kami maalam. Ang sarap kasi sakyan ito, kumbaga parang bomb car. Kumbaga para siyang kahit babae makakapag-drive dito. So sa mga misis nyo, kung OFW ka, pwede pati yung misis to may enjoy yung para siyang mo yun, may mga bumibili sa atin actually mga first time nila magkotse. Meron yung isa yung naalala nyo si Sir Alberto, bumili sa amin yun, first car niya. Ngayon pagkabili niya, binyahin niya first car niya, kakatuto nyo lang, kakakuha lang niya ng lisensya, pumunta siya ng either Bicol yata yun, balikan, papunta Bicol, tapos pabalik dito sa shop. Yung pinalitan namin ng spark plug kasi nagmi-misfire. So, all goods na yun sa kanya. Biruin mo yun, first time car buyer yun, hindi siya nahirapan. Alam niya na agad kung paano. Tataka nga ako dun, si Sir Alfredo, Bicol ang first drive niya, Tindi, Kaya pala nahihiya siya mag-drive nung una, sa test drive. Ang ganda na itong unit na to. So, abangan nyo to. Ito ang ating malupitang EcoSport 4 dito. Actually marami tayo dito. Kaso lang, yung iba natin nasa kabilang garahe. Pero almost yung iba rito, almost sold na. May mga nagmainan yung mga yan. So, eto kung mapapansin nyo, ano ba ito? Fiesta lang to, Eto kukwento ko sa inyo ang history nito. Meron kaming Fiesta, ngayon nyo lang nakita ngayon sa vlog kasi. Pero amin talaga to. Ang nangyari dito, binenta sa amin nung ni Tropa, Kasi nag-upgrade siya ng kotse. Okay naman to, walang problem. So, dahil nga marami kaming project ng mga nakaraang linggo, hinayaan lang namin. Gamit-gamit natin to, di ba? Okay, wala tong kahit anong issue. Ngayon, meron kaming regular client dito. Hindi sa amin nabili yung unit. Nagpapa-repair dito. Kailangan niya ng kotse. Pinahiram ko ng kotse. Pinahiram ko to. Pagka pahiram ko sa kanya ng kotse, siguro a week niya nagamit, 2 weeks. Almost 2 weeks. Kaso, yun nga, hindi pa sa amin dumadaan to. Kumbaga kakabili lang namin. Pero dahil gamit-gamit namin siya, pinahiram ko na rin sa kanya. Kasi nga i-refresh din naman namin to at papalitan yung transmission. So, might as well gamitin niya muna. Noong iniram niya, ayun, binalik sa amin, naka-towing. Kasi ang ginawa,
O, bumabiyahe siya dun sa siya bumabiyahe? Sa Tanay. Tanay, yung bundok, yung puro paahon. Ngayon, ewan ko ang kwento, basta ang nangyari dito, nag-overheat. Tinanong namin kung ba't nag-overheat. Malupit yung nangyari dyan. So, pagka gabi yata na madaling araw, bumabiyahe siya doon sa bundok. Tapos nangyari, nagpanic siya, kala niya nag-overheat. So, ang ginawa, meron siya nakasalubong na, or tropa niya siguro, no? Na mekaniko, pumunta doon sa unit dito. Aba, matindi, tinanggal yung fan. Kasi daw hindi umiikot ang fan. Pinatay yung fan, no? Hinaltak yung fan. So, hinaltak yung fan ng radiator kasi daw sira daw yung fan. Kaya, yung tumingin nito, hinugot yung buong fan. So, from bundok, pabalik sa bahay nila, wala siyang fan. O di talagang masisira ang engine niya kahit anong gawin mo, fiesta. Di ba? So, mali po yun. Hindi po yun tinatanggal kasi siguro mechanic siya ng ibang brand. Sa mga Honda and Vios, yes, umaano yun. Nagva-vary yung ganun. Pero automatic po ang fan yan. Automatic siya. Nagsasense siya kung kailangan na siyang umandar, kailangan niya na mag-low, kailangan niya na mag-high. So mali po yun. Pero si client naman na nag-shoulder nung gastos, So ito, na-refresh na yung engine. So tingin ko susunod natin dito is clutch naman. So yun ang kwento nito. Pina-overhaul ng client namin to kasi yun nga, mali yung pinagawa niya doon. Kung hindi tinanggal yung fan nito, yung mismong auxiliary fan, wala magiging problem to actually. So yun ang kwento nito. Doon na tayo muulan. So, ano pa ba? Ito, kanino to? Ito ba yung kila ma'am? Kila ma'am Sambuanga. May binaybak tayong unit ito. Marami raw. Bata. Ay, gago. Lo. Dapa ako, guys. So, ito yung pula natin, in all out na to. Onting-onti na lang to, guys. Sabi ko sa inyo, maganda pag all out eh. Bakit maganda pag all out? Lalahatin yan eh. So lahat dyan bago, tranny, engine na refresh, bababa, ayusin yung mga piston yan. Tapos suspension, tapos yung loob, interior, tapos exterior. So abangan nyo to, makikita nyo sa vlog, magiging very good. So okay na daw ba to? Kulang na lang tayo dito, ABS module. ABS module, sira yung module. O, sira din daw yung ABS, biruin mo nakabago. Sa presyo na ganun, press naman ng presyo namin sa marketplace eh. So sa marketplace may nagbebenta nito 220, di ba? Magkano ba yung sa amin sa ganito? Parang 250, 270. Papasok. Depende nga kung ano yung mga gagastusin dito. So, very little ang mabibili mo sa marketplace, may something. Ito lahat bago eh. Di ba? So, pwede ka rin naman mag-Vios. O, bili kang Vios na, ano bibili mo sa 300? 2006 model. 2,000, hindi naman. Mahal kasi yung Batman no? Batman 250 na 2008, 2009. Siguro mga 2006 na Vios makakabili ka sa 300 Matic. O kahit anong gawin mo doon, surplus nakakabit doon boy. Di ba? Dito na ako sa bago. Kita nyo yung isa nating EcoBoost dinala na Mindanao on the spot. So ayan guys, at dito muna magtatapos. Ako'y magluluto na, in-update ko lang kayo. Yung tukson ginagawa na namin malapit na to, available na to. Ito yung pinabiyahe. Tapos naputol yung belt. So ngayon, inayos na natin, nilagay na natin dito kasi hindi na tayo skip. So for sale na rin to, malapit na. Nire-refresh na lang yung mga head nito para hindi na maputulan ulit ng belt. So automatic to na gas. So ganda rin yan. So abangan nyo. Etong purple natin, umaandar na rin yan and everything. Hindi pa lang natin test drive. So yung iba ng mga EcoSport almost sold na. Yung mga ibang EcoSport namin nasa galaan. Kumbaga, nasa mga nakila Nico, nakila Jared, nakila Mark, gamit-gamit nila for testing daily. Para malaman natin kung ano pa yung kulang natin sa mga units. So yun lang muna at ako ay magluluto muna. Thank you.